Magandang araw sa inyo mga kaalyado. Sir Pau PH is back with another content. Kumusta kayo? Isang mapagpalang araw ng Biyernes sa ating lahat. May pag-uusapan na naman tayo ngayon mga kaalyado. Tungkol ito sa mga naging banat ni Secretary of National Defense Gibo Teodoro sa China. So sa muling pagkakataon nga mga kaalyado, ay muli na namang ipinamalas ng ating Defense Secretary ang kanyang pagiging makabansa sa pamamagitan ng pagtatanggol nito sa ating mga teritoryo laban sa mga mapang-abuso, mapagsamantala at mapag-angkin na komunistang bansa na China. Para malaman ang buong detalye mga kaalyado ay manatiling nakatutok at tapusin itong video. Palike and subscribe na din ang YouTube channel natin. Maraming salamat sa inyo. Simulan na natin to mga kaalyado. Para sa mga hindi pa nakakaalam, sa pangyayari noong October 13, Biyernes, dito tayo magsisimula. May nangyari na naman pong panibagong panghaharas at dangerous maneuver ang China sa mga Philippine Navy natin dyan sa malapit sa Pag-asa Island. Kung dati mga kaalyado ay Chinese Coast Guard ang madalas na ginagamit ng China sa kanilang mga panghaharas, pero itong nangyaring latest na panghaharas ng China dyan sa West Philippine Sea, PLA Navy na po ang ginamit nila. Ibig sabihin pag PLA Navy mga kaalyado, People's Liberation Army Navy, gray ship na po yan mga kaalyado. Isang pandigmang barko ng China. So ang nangyari mga kaalyado, habang patungo sa Commodore Reef or mas kilala sa tawag na Rizal Reef, ang ating Philippine Navy na isa sa mga armed forces ng ating bansa, lulan ng BRP Benguet para magsagawa ng isang RORE o Rotation and Resupply Mission. Nang mamataan nilang binubuntutan sila ng People's Liberation Army Navy ship ng China sa distansyang 80 yards or 73 meters. So napakalapit po niyan mga kaalyado. At sinubukang harangan ang BRP Benguet sa distansyang 350 yards naman. So napakalinaw agad na violation na naman ito sa collision regulation ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Nangyari ito mga kaalyado 5.8 nautical miles timog kanlurang bahagi ng Pag-asa Island. So nagkapalitan na naman ng radio challenge ang magkabilang panig. Ang sabi sa radyo ng ating Philippine Navy crew na violation sa collision regulation ang ginagawa ng China at kailangan nilang lumayas sa dinaraanan ng BRP Benguet. Ang sagot naman ng China, ibinida na naman ang kanilang 10-dash line pero hindi na ito nasakop ng video. Chinese Naval Warship 621, this is Philippine Navy Warship Lima Sierra 507. In accordance with collision regulations, you are violating rule number 7 and endangering our safe navigation by blocking our course line. You are advised to keep clear immediately and avoid risk of collision. Pero ayon sa AFP, gumanti ng radio challenge ang China at iginiit na sakop ng kanilang 10-dash line ng teritoryo. Take note mga kaalyado, ang BRP Benguet ay isang tank landing ship na mula sa Amerika. Oo, may tuturing natin siyang isang gray ship, pero hindi siya yung usually na barkong pandigma talaga na pang-atake. Samantalang ang China, PLA Navy ang ipinadala, which is isang gray ship or pandigmang barko talaga. So meaning to say, China ang may escalation dito ha. Nililinaw ko lang mga kaalyado. Baka kasi may nanonood na naman dito mga kaalyadong pro-China na katulad ni Senator Robin Padilla at mabaliktad na naman ang bansa natin sa pangyayaring ito. Kaya mas mabuti na yung nililinaw natin. At sa pangyayaring ang ito mga kaalyado, ay muli na namang papasok sa eksena natin si Mao Ning, ang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry na di mo malaman kung apo ni Mao Zedong o pamangkin ni Mao Diggs. So ang sabi dito mga kaalyado, sa reference natin, China once again claimed ownership of Pag-asa Island on Monday and denounced the Philippines for illegally occupying it. So ang sabi mga kaalyado, sa muling pagkakataon nga ay tiniligsa na naman ng China ang Pilipinas dahil daw sa illegal na pag-uukupa natin sa Pag-asa Island, which is part daw ng China. So ito ang tanong mga kaalyado, illegal ba talaga katulad ng sinasabi ni Mao Ning ang pag-uukupa natin sa Pag-asa Island? Para sa kaalaman ng lahat,
Ang Pag-asa Island na parte ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan ay nasa posesyon na ng Pilipinas noon pang 1978. Panahon pa ito ni late President Ferdinand Marcos Sr. Ang Pag-asa Island, mga kaalyado, na inaangkin ng China, gaya nga ng sinabi ni Mauning, is 285 nautical miles lang ang distansya sa Palawan. Meaning, sakop na sakop ito sa 200 nautical mile exclusive economic zone at extended continental shelf mula sa coastline ng ating bansa dyan sa Palawan. Kaya't sa muling pagkakataon, walang basihan ang mga pangaangkin ng China na ito. Ngayon, kung naguguluhan naman kayo mga kaalyado kung bakit sakop pa rin ito ng Pilipinas samantalang 285 nautical miles na ito, lampas na sa 200 nautical miles na exclusive economic zone na itinala ng UNCLOS. Ang sagot mga kaalyado, meron pa po tayong 150 nautical miles extended continental shelf magmula sa 200 nautical miles exclusive economic zone. Kaya sakop na sakop pa ito ng teritoryo natin. So malinaw na malinaw ang impormasyon natin mga kaalyado ha. Kaya pakishare nitong video para matauhan din ang mga pro-China na makakapanood nitong video natin. Dagdag pa ni Mauning mga kaalyado, ang Pag-asa Island o Zhongye daw ay teritoryo ng China at illegal itong inuukupa ng Pilipinas na seryosong violation aniya sa China's sovereignty. Pahayag yan ni Mauning sa isang press conference na isinagawa ng Chinese Foreign Ministry. Dagdag ko lang mga kaalyado, bago pa man maitatag ng UNCLOS ang 200 nautical miles exclusive economic zone sa bawat bansa noong 1982, nasa posesyon na nga ng Pilipinas ang Pag-asa noon ngang 1978. Kaya naman dahil nga sa mga kaganapang ito mga kaalyado na dinagdagan pa ng mga tirada ni Mauning sa ating bansa, kaya lalong uminit ang karburador ni Defense Secretary Gibo Teodoro. So tinawag nga po ng ating Defense Secretary ang China na mga squatter sa West Philippine Sea. Aray ko po, grabe talaga si Secretary Gibo Teodoro. Sinasaktan ng katotohanan ang China. Ito po ang mga pahayag ni Secretary Gibo Teodoro. Panoorin nyo mga kaalyado. Well, I cannot judge right now with a single isolated incident, but nevertheless, our operations within the 200 nautical mile exclusive economic zone will proceed according to plans, whatever this other entity has or whatever other countries do, because it is within our legitimate rights to do so. And to reiterate, we are not provoking anybody because we are doing legitimate activities within our 200 nautical mile EEZ and other territorial jurisdictions. Now, if we enter the 200 nautical mile EEZ of other countries, then that is a clear provocation which we have no intention of doing whatsoever. Ayoko naman matawa dahil bastos naman. Pero itanong mo sa kanila kung ano yung sabihin. Kasabihin nila siguro indisputable sovereignty ng South China Sea. Ilan ang naniniwala to? Ang illegal occupation ay kanila. Pag kinoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yung illegal occupation yun. Pero yung nandito sila within our 205 exclusive economic zone, sila ang squatter, illegal occupant sila dito. Pwede naman sila mag-apply ng visa, bibigyan sila ng BID, ayaw po kung bakit ayaw. So yan nga po mga kaalyado ang mga madidiin at simpleng banat ni Secretary Gibo Teodoro sa China. Anong masasabi nyo dito mga kaalyado? Anong opinion ninyo? Just comment down below. Dahil hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood at sa suportang binibigay ninyo palagi. At bago ko tuluyang tapusin tong video, gusto ko lang i-shoutout yung unang 5 taong nag-comment sa previous video natin. Shoutout kay Kaloyal Kuya Laz, kay Sir Rosendo Taberdo, kay Madam Luz Murishima, kay Sir Godfrey Tungkwa, at kay Sir Jun Valenton. Shoutout din kay Sir Jigs Arizala, kay Sir Rex Sayan, at kay Sir Kabalen Cooking. Maraming salamat po sa inyong lahat. Keep safe and God bless.